Good morning din sa'yo at syempre good morning mga boss. Ngayon nga yung araw ng Webes at isang panibagong araw na naman ang sasalubungin natin. At syempre para tayo ay magabayan sa magiging lagay ng panahon, makakasama natin ngayong umaga si Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio. Good morning Mr. Aurelio. Good morning to you, Jessie. Ganun din po sa lahat ng mga nanonood ng Panahon TV. Mr. Aurelio, madalas yung mga thunderstorm activity ngayong panahon ng tag-init at ngayong buwan ng Mayo. Maaari po ba nating malaman kung ano yung dahilan nito? Opo, itong thunderstorm, isang klaseng ulap, kung saan siya ay pinakamalaking ulap sa lahat ng klaseng ulap nito. At kaya nagkakaroon ng thunderstorm, yung mamalayan tuwing umaga o simula ng umaga ay napakainit na. At oras na yon hanggang sa hapon ay nag-iipon mo siya ng water vapor. Sa dami ng water vapor, ay nakabuo siya ng napakalaking ulap, yung nga po thunderstorm. Kaya po sa hapon o gabi nakakaroon ng thunderstorm dahil nakabuo na ng sapat o nakaipon siya ng sapat na water vapor at nakabuo ng isang napakalaking ulap, yung nga po ang thunderstorm. At naibahagi nga sa atin ni Mr. Aurelio na tuwing hapon o gabi nangyayari itong mga thunderstorms activity, yan ay dahil sa naiipong init simula sa umaga at sa dami ng water vapor nito. Ito yung nagbubuo ng mga kaulapan na siya namang nagiging dahilan ng mga thunderstorms at inaasahan din natin na kapag merong thunderstorms ay nagkakaroon din ng mga pag-ulan. Mr. Aurelio, ngayon nga po ay nakaranas ang Mindanao nitong mga nakaraang araw ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ at malapit na rin naman ang buwan ng Hunyo. Maaari po ba nating malaman kung ano ba yung mga criteria bago i-declare ang onset ng tag-ulan? Opo, tama po. Una-una po para malaman natin na tag-ulan na ay ito yung may habagat na po na nakaka-apekto sa ating bansa. At dito sa nakikita sa ating MTSAT, ang habagat po ang unang naapektuhan itong western section ng ating bansa kasama ang Metro Manila kasi ang Metro Manila ay nasa western section ng Luzon. At meron po tayong criteria para ma-declare nating onset na ba ang rainy season. Una-una po, ang mga monitoring station dito sa bandang western section ng ating Luzon at ganun din ng Visayas, kailangan po sa loob ng 5 araw sa bawat stasyon ay may ulan po kung saan ang total at least 25 millimeters. At kailangan po sa loob ng 5 araw po yun, yung 3 consecutive days, kailangan po at least 1 millimeters. At ano po mga monitoring station dito sa bandang Luzon? Ito po yung Lawag, Bigan, Dagupan, Iba, San Jose, Metro Manila, Abulong, Iloilo at yung kasama na rin ang Cabanatuan at Baguio. At kailangan po sa akin nabanggit na monitoring station, kailangan po yung at least 5 na monitoring station ay na-meet po niya ang criteria number 1 akin nabanggit kanina. At ayan nga, kailangan muna ma-meet yung mga criteria dito sa may western section ng bansa. At dahil nga, nandito yung mga monitoring station ng Pag-asa. At dahil ito rin yung unang naapektuhan kapag umiral na nga itong southwest monsoon o yung tinatawag natin na hanging habagat. At kaugnay pa rin sa usapin ng tag-ulan, pag ba sinabing panahon ng tag-ulan, ibig sabihin po ba nito lahat ng lugar dito sa Pilipinas ay inuulan? Tama po. Kapag itong habagat ay nandito na po sa panahon ng tag-ulan at halos buong bansa makakapekto ang itong habagat. Kasi po itong habagat po dito nanggagaling, ang mostly naapektuhan ng habagat itong Luzon at ng Visayas. At i-share ko po, meron tayong climate 1 and 2. Kapag itong climate 1, ito yung nasa western section ng ating bansa. Ito yung Zambales, Bataan, Metro Manila, Palawan, kasama na yung Mindoro provinces, ganun din western section ng Visayas. Ibig sabihin po niya yung climate wet na yan, may dry season at wet season. Yung dry season, nag-umpisa yan hanggang November hanggang April, and then wet season naman the rest of the year. Ang climate 2 naman dito sa bandang eastern section ng ating bansa, ito yung Bicol region, Eastern Visayas. Ito po sa eastern section ng ating bansa ay halos wala talagang dry season. Kaya buong taon o taon-taon ay nakakaranas ng pag-ulan. Kaya naman naintindihan na natin, sa mga forecast natin, madalas nating sabihin na mas nakakaranas ng mga pag-ulan itong eastern section dahil sila nga naman yung direktang naapektuhan ng mga hangin na nanggagaling dito sa silangan. At dahil ngayon ay nasa panahon pa rin tayo ng tag-init, yung mga range ng temperatures natin ay nasa 32 to 41 degrees Celsius. Kahapon po ba, ano po ba yung mga naitala nating highest temperatures?
Opo, kahapon ay malinsangan ng ating panahon halos buong bansa. Una po itong ridge ng high pressure, nagdadala ito ng magandang panahon dito sa Luzon at may ITCC po tayo kahapon dito sa bandang Southern Mindanao. At ito po ang ating na-record nung kahapon. Nangunguna po dito itong ISO sa Isabela sa bandang Northern Luzon. Siya po na pinakamataas nakuha, umabot po ng 39 degrees Celsius. Ito po yun ay naramdaman natin kapag nasa lilim tayo. At kapag tayo nagbila sa sikat ng araw, mas mataas po yan ng 39 degrees Celsius. Sumunod po itong Tuguegarao, sa Cagayan, ay umabot ng 38.5 degrees Celsius. Pangatlo itong Zambales, umabot ng 36.6 degrees Celsius. Naiya sa Parañaque, 36.4 degrees Celsius. Ito yung mga Science Garden dito sa Quezon City, ay umabot ng 36.0 degrees Celsius. Parehas po sa bandang Manila at ang panghuli sa Dagupan City, na kung saan umabot ng 35.5 degrees Celsius. Mga kababayan, kaya naman pala talagang mainit ang naranasan nating panahon kahapon dahil ang temperatura natin ay nasa pagitan ng 35 to 39 degrees Celsius. At idagdag nyo pa dyan yung relative humidity, kaya naman mas pumapalo ng mas mataas sa aktual na temperatura yung nararanasan ng ating katawan. At panghuling katanungan na lang po, Mr. Alzaro, dahil ngayon ay umaga pa naman at marami pa ang nagpaplano ng kanilang mga aktibidad para ngayong araw ng Huwebes. Ano po ba ang aasahan nating lagay ng temperatura, lagay ng panahon base sa inyong 5 a.m. weather forecast? Opo, panahon pa rin ng tag-init kaya patuloy tayong makakaranas ng maalinsangan na panahon itong sa buong bansa. At itong ITCC ay baagyang bumaba at hindi na po nakaka-apekto dito sa bandang Mindanao. Kaya ang nakaka-apekto sa ating bansa, lalo po sa Luzon at Visayas, itong ridge ng high pressure area. Kaya inaasahan natin sa araw nito itong bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ay nakikita sa buong bansa. At inaasahan pa rin natin sa bandahang o madalas sa hapon o gabi ay makakaroon tayo ng isolated na pag-ulan or thunderstorm. Fair weather nga ang mararanasan natin sa buong bansa ngayon dahil hindi na nga nakaka-apekto itong intertropical convergence zone sa Mindanao. Kaya naman asahan natin ang maaraw at maalinsangan na panahon. Maraming salamat, Mr. Aurelio. At nakasama nga natin si Pag-asa weather forecaster Alzar Olero. Huwag po kayong alas at magbabalik pa ang Panahon TV makalipas ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Maaari niyong bisitahin ang aming official social media accounts and website para sa detalyadong ulat panahon at maaari niyo rin kaming mapakinggan sa DWIC. Ako ang inyong weather buddy Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga, balik sa inyo mga boss.